Madaming nagtatanong sa akin, Lester, ano ang pinakamalala mong semplang? Kuya Lester, sumemplang ka na ba? Hindi ko alam bakit fascinated tayo sa mga bagay na nasasaktan yung mga tao. Don't get me wrong ha. Maski ako, nagtatanong ako ng mga ganyang bagay kasi sa tingin ko, very interesting tong mga gantong storya. At every time na makakausap ako ng mga tao tungkol sa kanilang mga semplang moments, bukod sa storya, laging meron silang sinasabing realizations. Parang kung bakit ba sila sumemplang, tapos ano yung mga dapat hindi nila ginawa, o kaya ano yung mga naiwasan para walang aksidente dun sa lugar kung saan sila sumemplang. And true enough, nung isang beses na tinanong ako about my memorable semplang moment, bigla akong nag-explain. Pag-usapan natin yan. This is Lester Baviera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Hindi naman kailangan mag-explain talaga. Pero in a way, feeling ko, nagiging defensive ako sa mga semplang stories ko. Kasi, ito yung mga bagay na ako lang din naman yung may gawa. Para siguro less hurt sa ego ko. Pero ngayon, naisip ko na nakakatawa na lang siyang balikan. At yung mga quote-unquote lessons na natutunan ko dito sa mga experiences na to, until now, nasa utak ko pa rin. Kaya nakakaiwas na ako sa mga disgrasyang ganyan. In my recent years of cycling, binalikan ko yung 4 na beses na sumemplang ako. Mukhang madami pero mga around that number lang naman yung total bike semplangs ko in life. Well, madami akong semplang sa buhay, pero sa bike, mga 4 lang ganyan, 5, 6. Pero ano nga ba yung pakiramdam ng sumisemplang? Well, syempre hindi siya masaya. Hindi masayang mahulog, lalo na kapag nasasaktan ka. Ay wow, may gano'n. Pero seryoso, hindi fun yung sakit sa katawan, yung galos, pasa, tapos 'di ba minsan may masisira pang gamit na hopefully hindi bike yung masira kapag sumemplang yung isang tao. Ikikwento ko yung 4 memorable semplang moments ko and yung lessons na natutunan ko dito. Story time! First memorable semplang. Yung sinisisi ko dito Blackpink. Yup, you heard it right. Si Jennie, si Lisa, si Jisoo, tsaka si Rosé. Yung K-pop group. Na I'm just kidding. Pero malaking part sila kung bakit ako sumemplang. It was during the early days of my pandemic cycling. Naalala ko, kasama ko yung mga college friends ko dito from the Varsitarian, yung school paper ng UST. Tapos, kumain kami sa Binondo. Afternoon ride yon na na-extend hanggang gabi. Masaya pa mag-bike during that time kasi konti lang yung mga sasakyan. Tapos, pagpatak ng mga 8 p.m., ang luwag ng kalsada. Pauwi na kami from dinner. Tapos, nag-volunteer kami, yung mga boys, na ihatid yung friend namin si Carla Gamalindo sa bahay niya, sa may Espanya in Manila. So, from Binondo, dumaan kami sa UST. And on our way, merong nagpatugtog ng malakas. Tapos, naririnig namin sa road, Blackpink. Parang, wow, may Blackpink na tugtog. Tapos na-LSS ako doon. Nakalimutan ko na exactly kung ano yung kanta. Basta na-LSS ako doon sa Blackpink song na yon. And if naka-ride nyo ako, malamang sa malamang, napansin nyo na kumakanta talaga ako habang nagbabike. It's a different topic yung pagkanta ko sa bike, pero dahil nga Blackpink yung narinig namin, I was trying to sing it. Pero syempre, hindi ako familiar sa lyrics kasi most of the lines were in Korean. Ang alam ko lang ay yung Blackpink in your area. So, ayun, mahilig ako kumanta guys pero hindi yun assurance na nasa tono yung mga kinakanta ko. So, anyway, sinisigaw ko yun habang nagbabay kami along Pinoval sa UST. Para lang masar yung friends ko. Para lang, wala lang, parang hindi lang dull yung biking namin during that night. So, sigaw-sigaw ako, ganyan. Blackpink in your area. Madaming beses yon. Hanggang sa nagulat na lang sila kasi nahinto raw yung sigaw ko. Tapos paglingon nila sa akin, nakasalampak na ako sa kalsada. Na-shoot yung manipis kong gulong sa drainage. Tapos nag 180-degree turn ako. So parang tumambling ako pero nakabike. Tapos bagsak sa kalsada. Nothing major naman. Wala naman akong sugat na malala kasi natukod ko yung left hand ko to support my body. Pero for 1 month, bugbog yung left hand ko. Buti na lang, hindi ako kaliwete. So, I was still able to write, to type, and do things. Ano kasi, yung sinisisi ko doon, yung drainage doon sa Pinoval. Ang laki kasi nung gaps, tapos irregular pa. So, yung mga gulong talaga ng bike, kasang-kasa ma-shoot doon. Tapos gabi pa yon so ang hirap makita. Pero ako rin naman yung may fault, in a way. Kasi dapat focus ako sa kalsada. Though,
that time medyo madilim dun sa area, o 'di ba? Very defensive talaga. Pero malay ko ba na ang laki pala nung gap dun sa butas sa kanal na normally hindi gano'n sa ibang kalsada. But I think madaming ganyan dito sa Pilipinas at ayun nga, sana maayos 'yun dahil ang daming naaaksidente sa mga drainage natin, lalo na yung mga bikers na merong maninipis na gulong. So, lesson learned, okay? Lesson learned 'yun for me. Yung second semplang moment ko naman, we were biking sa Quezon Province. Ginawa ko yung Mauban Loop for the first time. Hinost kami ni Sir Joey De Los Reyes. Isa siyang award-winning writer from Lokban. Umuulan doon kasi kailan ba hindi umuulan sa Lokban? So, medyo slippery yung kalsada and we were warned na wag daw kami sa super gilid magbike ng kalsada kasi nandun yung mga lumot at mas madulas yung part na yun ng road. Naka-road bike ako noon, so manipis yung gulong ko. May isang part doon before the old bridge, sa may Mauban na to, downhill. Downhill siya. And during that time, super nag-i-enjoy pa ako sa mga downhill rides. As in, parang, "Uy, lusong! Ang saya!" Ako yung nahuhuli kasi nagsushoot ako ng photos while cycling. Well, hindi habang nagbabike, like hihinto ako tapos magpi-picture ako ng mga sceneries, ng mga kung ano yung nakikita ko. Tapos, pagdating dun sa downhill part na yon, hindi ko alam, habang pababa ako, bigla akong nag-slip. Hindi ko alam kung nakain ba ng gulong ko yung strap ng jacket ko. Kasi nga maulan, di ba? So, naka-jacket ako. Nagsuot ako ng parka. Tapos, or hindi ko alam kung baka nag-slip ako dahil nandun ako sa gilid with the lumot. So, nahulog ako. Tapos, since pababa siya, dire-diretso ako. Pero instead na gulong ko yung nasa floor, it was the left part of my body na dumadaus-dus pababa. It was so painful at wala pa kami sa kalahati ng ride. Pero kaya pa naman, kaya pa naman. Medyo duguan lang ako nun at masakit yung braso. Pero sige, ilaban natin. First bike ride ko yun outside Metro Manila during the pandemic. So sige, ilaban natin, fight, kaya pa yan. Doon ko na-realize na yung full potential ng pain, hindi siya magmamanifest kagad. I was able to survive the whole ride na parang minimal lang yung sakit ng katawan. It was an 80-kilometer loop at natapos kami ng mga bandang 5 p.m. We had to go back to Manila. Meron akong dalang sasakyan. Ako yung nagda-drive. So mga bandang 7 p.m. noon, pababa na kami from Quezon Province. Tapos doon nag-full-blown yung sakit. Medyo delikado yun, pero pinush ko pa rin kasi gusto ko nang umuwi, tapos wala ring assurance na mag-heal ba yung kamay ko kinabukasan. And I don't want to be stuck sa Lokban. It took me weeks para mag-totally heal yung katawan ko. Nakakapag-ano naman ako, nakakalabas din naman ako, pero no bike rides during the time. Wala rin naman akong fracture, pero ang lala lang talaga na bugbog yung braso ko. I can relate it to real life na when something bad happens to you, everything might seem fine. But eventually, the pain will just start to creep in and it can paralyze you. Naks, di ba? May ganon. May ganong realization in life na naihahalin tulad pa din ng biking sa buhay. So yung lesson, huwag gumilid sa lumot kapag maulan. So always check your jacket kung may mga nakasabit na kung ano-ano man para hindi makain ng gulong. No, just kidding. So take the lane that's safer. Pero grabe, after that bike ride, doon nagsimula yung trauma ko sa mga downhill. And speaking of downhill, yung pangatlong semplang moment ko ay yung pinakamalalang lusong na na-experience ko ever. Ever in my life. Sa ano yun? Sa Lipay to sa La Union. Nung 2021, dinala kami ni Flip, isa siyang fitness coach na based na sa San Juan in La Union. Dinala niya kami sa Lipay. Bundok siya. Medyo intense yung bundok na yun kasi ang hirap talaga ng ahon. Tapos, sabi niya, meron naman daw downhill treat after. 'Di ba? Every time na umakyat ka ng bundok, laging merong pababayan na masaya. Generally, masaya naman talaga yung mga lusong eh. So, naka-road bike ako noon, tapos hindi hydraulic yung brakes ko. Manipis yung gulong, tapos naka-rim brakes. Yung ahon, na-enjoy ko pa noon, kahit mahirap. As in, ang saya umahon, tapos parang same struggle with friends. Nakakatuwa. As in, nag-enjoy ako doon sa ahon na yun. Pero yung downhill, grabe, sobrang takot na takot talaga ako. Coming from the experience sa Mauban Loop, parang andun pa rin yung trauma. Hindi lang yon. Nagfe-fail pa yung brakes ko during that time. Sobrang lala. Kasi
kasi naka-rim brakes ako. Tapos kapag dumadaan kami sa basa, like sa puddle, hindi siya nag-work ng maayos. Siguro yung friction, hindi siya maayos. Kaya nahihirapan akong mag-brake. For some reason, hindi ko talaga alam bakit sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, doon pa talaga ako nagkaroon ng ganong mechanical problem. Very helpful naman yung mga kasama ko. Sabi nila, alalay lang daw sa pababa, they can wait for me, kahit mabagal lang ako. Pero grabe, sobrang steep nung pababa doon sa Lipay. Tapos ang bilis talaga ng gulong ng mga gulong. Eh di ba nga, may trauma ako sa downhill, tapos nagpe-fail pa yung brakes ko. So, ito yung nangyari. Every time na natatakot ako, tapos gusto kong huminto, binabangga ko yung sarili ko sa pader ng bundok para lang mag-stop. Sabi ko nga dun sa friends ko pipili kasi ako saan ako babangga? Sa pader ng bundok o sa bangin? Siyempre, pipiliin ko dun sa sa pader kasi mas stable yon, di ba? Pag dun tayo sa bangin, for sure, masasaktan talaga tayo. Anyway, siyempre piliin natin ang stable, di ba? Kesa dun sa makakasakit sa atin. So, binabangga ko yung sarili ko sa pader para lang mag-stop. Ganun talaga yun kalala. Tsaka ganun kadelikado. Caught on cam pa nga yung isa kong bangga kasi nag-shoot kami nun ng vlog for Super Ultra Punks. Siguro mga 3 times ako nagpa-slam sa bundok. Yung third time, malala yun. Kasi sa mga halamanan ako, tapos puro antek. As in, punong-puno ako ng langgam after that semplang. Tapos tumama pa yung ulo ko sa mga parang bato. Thankfully, I was wearing helmet. Pero nabutas din yung yung interior ng front wheel ko. But the bike is fine. Importante, okay yung bisikleta. Meron din naman kaming mga dalang interiors noon, so napalitan kagad. Hindi ako preachy when it comes to helmets, pero if you're doing long distance cycling, tapos merong downhill, I highly recommend investing on a good helmet. Kasi di mo alam kung kailan yung maaksidente na to Lalo na kapag downhill, malakas yung impact kasi may speed na involved. After that ride, I decided na it's also time for me to go for a reliable braking system. So ayun, nag-hydraulic disc brakes ako. Tapos, actually bumili ako ng bagong bike with better gears na pang-adventure cycling since that's the kind of riding that I want. Fourth on my semplang list, ito na yung dulo. Yung Gran Fondo ng Share the City na organized ng Mobile in Manila noong 2022. So, kasama ko yung isang grupo called Speedlangs. And we decided to go to Dampalit Dike in Malabon. Tapos, segue kami sa Obando, then go back to Metro Manila. It's a 100-kilometer bike ride na for sure memorable. And it surely was memorable. Alam niyo ba, wala pa kami sa 20th kilometer, sumemplang na ako. At itong semplang na to, wala akong sinisisi na iba, kundi yung sarili ko. It was that time na, super interested ako gumawa ng reels sa Instagram. So, shoot ako, ganyan. For the content. Pagdating namin sa Dampalit Dike, ang ganda. As in, sabi ko, wow, may ganito pala sa Malabon. Akala ko baha-baha lang dito. So, ganda nung dike. Very, photogenic. Very ganda for content. Tapos shoot lang ako. I just kept on shooting using my phone. Merong part doon na hindi ko napansin na merong humps. Yung mga gulong na DIY humps. Yung gulong, lumang gulong na nilagay sa kalsada. Hindi ko napansin na meron palang ganun. So, ayun. Since one hand lang yung nakahawak sa handlebar ko, na out of balance ang Kuya Lester nyo, tapos sumemplang. Caught on cam, naka-record ako. Ayun, nakakatawa. Dahil mahilig akong mag-reels, in-upload ko yung video na yon as an IG reel. And in fairness naman, ang daming hits. O, di ba? Nagamit ko pa for clout yung semplang moment ko. Pero on a serious note, that's when I realized na biking while taking photographs or videos, it's not for everyone. And people should be really careful. It's a skill. So, ingat talaga kayo. And let those people na sanay na lang na gawin yun yung gumawa. Pag hindi kayo sure, don't do it. Kasi pwede kayong sumemplang. Imagine, 20th kilometer pa lang kami nun. So, I had to endure my injuries ng 80 more kilometers. Nothing major pa rin, pero it sucks being not able to utilize your body parts in physical activities na 100%. Pero masaya pa din, nag-enjoy pa din ako with the Speedlangs group. I don't want to romanticize or glorify semplang moments na ginagamit ko pa talaga for content. Pero interesting lang kasi na ikwento yung mga gantong falls and realization. These are lessons learned. And sa totoo lang, ako, ayoko na sumemplang ulit. Ayoko rin na sumemplang kayo or kahit na sino. Wala namang may gusto nun.
I hope you pick up something from my mistakes, from my semplang moments. And if ever na sumemplang kayo in the future, bangon lang and recover. Some semplang might be traumatic, but this is what I always tell to those people na nagkaroon ng hindi magandang fall sa kanilang bisikleta. Sana makabalik ka kagad sa saddle. Kasi at the end of the day, despite these things, it's still fun to ride the bike. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa aking story time. At sana may napulot kayong lesson sa episode na to. At sana magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.